Matapos ang pastillas scam kung saan binibilot na parang pastillas ang perang padulas umano sa immigration personnel para makapasok ng bansa, may nadiskubre ang DOJ na bagong paraan ng paglusot sa sistema para makakuha ng Philippine visa ang mga Chinese. Napag-alaman ko na mahigit 10 araw na yung mga peking mga kumpanya na ginagamit upang mag-issue ng visa. At ito po'y dumadaan sa legal department ng Bureau of Immigration and Deportation. At dumadaan ito sa pamamagitan ng board secretary. Mga opisyal na dapat siguro marahil ay pag-aralan kung sila ay nararapat pa na nandun sila. Bukod sa mga taga Bureau of Immigration, may mga abogado at travel agency raw na kinakasangkapan para palabasing legal ang pagpasok sa Pilipinas ng mga Chinese. Iniimbestigahan na raw ito. Bakit nakakapasok sa atin yung ibang mga Chino na parang namang hindi totoo yung mga kanilang sinasabit sa mga embassy natin na informasyon. Diyan, yan ang problema natin sa ating visa issuing system. Wala namang kakayahan ang DFA na evaluate ang China visas natin. Irerekomenda raw ni Remulla kay Pangulong Bongbong Marcos na imbes na DFA, kumuha na lang ng third-party company na susuri ng mga aplikasyon para sa visa. Binanggit niya ang VFS Global na ginagamit na rin ng ibang bansa para mag-validate ng mga dokumentong isinusumite ng visa applicants para mas madaling ma-assess kung karapat-dapat silang payagang makapasok sa bansa. Ang pag-i-issue ng visa is a very clerical function. It is about submitting data that you are qualified to enter the country, and then for us to validate if the data submitted is valid or not. Pagka kagaya ng VFS, yung third-party provider, ang tumingin, napakadali nila i-validate yan sa loob ng China. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng Department of Foreign Affairs patungkol dito, maging ng Bureau of Immigration. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. Mauna ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.